Gabe Vincent at reklamo sa mga referee yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Nagkamali ata ang Lakers nagpagkakakuha dito kay Gabe Vincent. Dahil ayon pa sa mga NBA scouts ay hindi daw hahayaan ng Miami Heat itong si Gabe Vincent na umalis ng kanilang kupunan ng walang dahilan. Lalo at sa ngayon daw ay merong knee injury itong si Vincent. Parang lumalabas kasi mga idol na una pa lang ay alam na ng Miami Heat na may injury na talaga itong si Gabe Vincent. At hindi nga ito nagagamit ng husto ng Los Angeles Lakers simula nang mag-sign ito sa kanilang kupunan dahil sa knee injury. Hindi na nga daw natuto ang Lakers sa kanilang pagkakamali noong kunin din nila si Kendrick Nunn sa free agency. Nagmula nga rin ito sa Miami Heat bago nag-sign sa Lakers. Pero na-miss nga agad ni Kendrick Nunn ang buong 2021-2022 season dahil sa injury. Pero sa sumunod naman na season ay trade naman ito ng Lakers papuntang Washington Wizards, na kung saan ay nakuha naman ng Lakers itong si Rui Hachimura last season. Kaya hindi rin malabo na i-trade muli ng Lakers itong si Gabe Vincent para makakuha ng maaasahang player na magagamit nila. Mahirap na kasing makipagsapalaran lalo at ni injury ang natamo ni Gabe Vincent, na kahit sabihin pa na sumailalim na ito sa isang surgery. Sa ngayon kasi ay kailangan talaga ng Lakers ng player na makakatulong at magagamit ng kanilang kupunan para manalo ng championship. Kaya importante talaga na healthy ang kanilang mga players na gagamitin para makarating ng NBA Finals. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Mas maganda ba na hayaan na lang ng Lakers si Gabe Vincent na maglaro pa sa kanila kapag ito ay naging healthy na? O gamitin na lang ito ng Lakers sa trade package para makakuha pa ng dekalibreng manlalaro? Samantalang head coach naman ng Toronto Raptors galit na galit sa mga referee sa kanyang naging post-game interview. At naging pabor nga daw ang mga ito para sa Los Angeles Lakers para manalo. Paano ba naman kasi mga idol? Ay sa fourth quarter ay 2 free throws lang ang ginawa ng Raptors at isa nga dito ang pumasok. Para naman sa Lakers ay sobrang dami ng kanilang naging free throws, na meron nga silang 19 out of 23 sa fourth quarter lang yan. Naayon pa nga sa head coach ng Toronto Raptors, paano nga daw nangyari na ang katulad daw ni Scottie Barnes na isang all-star caliber player, na palaging umaatake sa rim na hindi nagpa-flop, ay nakakuha lang ng 2 free throws sa buong laro. Kaya paano daw ito nangyari at paano daw ito ngayon ipapaliwanag? Kaya kung kailangan naman palang manalo ng Lakers ngayong gabi ay ipagpaalam nga lang daw ito sa kanila, para hindi na nga daw sila sumipot pa sa laro, at ibigay na lang daw sa Lakers ang panalo, na hindi nga lang daw ito ang unang beses na nangyari ito sa kanila. Lalo at ito daw si Scottie Barnes ay isang all-star at magiging mukha ng NBA. Kaya kung ano daw ang nangyayari ngayong season ay ito daw ay ganap na kalokohan. Yan nga mga idol ang mga sinabi ng head coach ng Toronto Raptors. Nagalit na galit nga ito dahil pakiramdam niya ay dinaya sila at pabor sa Lakers ang mga tawag ng mga referee. Sa buong game kasi mga idol ay may total na free throws itong Lakers na 28 out of 36. Habang sa Toronto Raptors ay meron naman silang total free throws na 8 out of 13 kaya malayo talaga ang difference. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito? So hanggang dito na lang tayo mga idol. At huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta.